pwede ko ba kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yon, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na iyon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. Alright mga kababayan, no, malinaw po ang sinasabi ngayon ni VP Sara Duterte. No? Ikininto niya kung paano nagsimula itong proyektong ito, itong Bukana Bridge mga kababayan. Bahagi lamang po ito, no, ng buong coastal road projects ng Davao City. At way back 2018 nga, sabi niya ay nag-umpisa sila dito sa kanilang plano na para maayos itong mga traffic dyan sa Davao City. Malaking tulong po itong ginawa nila, itong coastal project, at meron silang budget para doon pero wala ang budget dito sa tulay na itong portion ng Bukana mga kababayan. So ngayon, natapos na itong proyektong ito at ininspeksyon ni Pangulong Marcos nung nakaraang araw at samot-saring mga pag-aangkin na mga kababayan ang nangyayari, no, or nagaganap, kabilang na mismo yung kanilang mga trolls mga kababayan na inaangkin nila dahil nangyari daw yung project na yan na simulan sa termino na ni PBBM. At bakit daw kung kay dating Pangulong Duterte pa yun daw na project, bakit hindi nasimulan agad daw yung construction noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte? At ngayon lang nangyari daw dahil dami silang sinasabi mga kababayan, no, na kwento. At ito po ngayon si VP Sara ang nagsalita na kung paano nagsimula itong proyektong ito. At syempre sa local government po ito na proyekto mga kababayan at hinanapan lang po ng pondo, no, itong sa portion ng Bukana, itong tulay na ito. At ang China nga, kasi meron tayong magandang relationship sa Chinese government na noon, nung nakaraang administration, ay
nagbigay ng tulong mga kabayan. May regalo sila dito, no? Or parang regalo grant. Itong tulay na ito, libre. At sila pa mismo ang kontraktor mga kababayan. Kaya nakakatiyak talagang walang mga kickback, no, walang substandard dahil yung Chinese government, no, or state-owned na construction na company, itong China Bridge and Road Corporation, no, kung hindi ako nagkakamali, sila yung contractor dito. At talaga namang walang ano dito mga kababayan, no, walang kickback, walang substandard kasi sila mismo ang gumawa. At kagaya dito sa Intramuros Bridge or Intramuros Binondo Bridge, Chinese din yung gumawa dyan mga kabayan, no? Same lang po din dito, no? Pati doon sa Estrella Pantaleon Bridge naman doon sa may Makati at Mandaluyong area naman. So balik tayo dito mga kababayan. Itong pag-inspection nga ni PBBM ay nakikita natin na meron pong tarpaulin doon na nakalagay na Belt Better More nga nakalagay mga kabayan. Kaya syempre tumaas yung kilay lalo na mga taga Davao kasi alam nila yung history dyan kung paano nagsimula, no? Itong proyektong ito at alam naman natin yung mga ganitong klaseng proyekto ay hindi po yan matatapos agad-agad. Sa planning pa lang, sa feasibility study pa lang, it takes time na mga kababayan, no? At lalo na naghanap pa ng funding. So nung nakahanap na ng funding mga kababayan, hindi agad na nasimulan agad yung construction. At itong Chinese government ay nag-ano na nga ng liham, no, sa DPWH noong 2021, kung hindi ako nagkakamali ay nagpadala ng liham through DPWH na mayroon ng notice to proceed nga dito sa proyektong ito, no, noong 2021 yan. At noong 2022 mga kababayan, nasimulan yung construction mismo ng Bukana Bridge mga kababayan. So sa tingin ko dito mga kababayan, kung hindi lang po tayo nagka-pandemic, no, much earlier pa sana itong nasimulan, itong proyektong ito, no? Siguro mga 2019 nasimulan na agad ito or early of 2020 mga kababayan, nasimulan na agad itong proyektong ito, no? At siguro bago umalis si PRRD sa Malacanang ay natapos na rin itong tulay na ito, no mga kababayan. Sad to say or nakakalungkot lang dahil nagka-pandemic po tayo, nag-lockdown ng 2 taon mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, 2 taon tayong nakulong sa ating mga bahay, no? Bawal lumabas. Lahat ng mga construction projects ay talagang wala na, no? Bawal lumabas, mga ganyan. So kung hindi tayo nagka-pandemic noong 2020 hanggang 2022, no, or 2021 ay siguro naman ay natapos na agad ng maaga itong construction ng bridge na ito at sana naabutan pa ito, no, bago umalis si PRRD ay siya na mismo yung nag-ribbon cutting nitong proyektong ito, no, dito sa Bukana Bridge. At hindi na sana ito nangyayari ngayon na may mga credit grabber, no, na nangyayari, no. At ganun yung parang take natin dito mga kababayan dahil yung mga influencers ng Malacanang ay todo tanggol ngayon or todo angkin sila ngayon mga kababayan dito sa proyektong ito na hindi nila alam na nagsimula ang lahat sa plano. Lahat naman yan hindi mangyayari kung walang plano. At nasimula na ang plano, may mga series of negotiation mga kababayan at yan nga, dapat tayo magpapasalamat sa Chinese government dahil nag-grant po sila dito, no? Libre po ito, walang bayad, hindi po ito utang. Talagang mapakinabangan mga kabayan, lalo na dito sa Davao City at sa mga taga Mindanao na papasok or dadaan dito sa Davao City, no? Kung galing kayo ng Davao del Sur or Jensan, dadaan na kayo dito sa Coastal Road. Kung papunta kayo ng Davao del Norte, o pwede na kayo dito kung parang or kung traffic sa kabila, o dito na kayo dadaan. So malaking tulong yan, vice versa mga kababayan. So makinabang dito ang mga taga Mindanao mga kababayan at lalo-lalo na itong mga taga Davao City. So ngayon, para po sa aking opinion, no, dito sa proyektong ito, although may karapatan naman si PBBM na mag-inspection kasi siya pa rin naman ang presidente ng Pilipinas, siya pa rin ang presidente ng mga taga Davao City at ng mga taga Mindanao. May karapatan po siya pero wag niya naman sanang angkinin lahat mga kababayan, no? Hindi porket nasimulan itong proyektong ito sa panahon niya
dito sa or noong 2022 kasi siya naman na yung umupo at siya yung bigay din ng nag-implement mga kababayan, although nandyan na yung funding, pwede naman talaga niyang tanggihan yan mga kababayan sa panahon niya. Pero nung una kasi parang medyo okay pa yung relation niya sa China nung early of his term noong 2022. Parang hindi pa ganun yung nangyayaring na inaawan nila yung China. Nangyari lamang po yung parang naglamat na yung relationship niya dito sa China nung pumunta ata siya ng US, no, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali. Kasi dati talagang makikita natin sa balita, no, si PBBM kasama yung dating ambassador ng China, no. Nakalimutan ko lang yung pangalan at bisita siya doon sa Chinese Embassy noong araw, no, nung hindi pa po siya presidente. Siguro mga senador pa lang siya that time. Nakipag-celebrate kung anong mang yung occasion, no, doon sa Chinese Embassy. Nakikita natin siya noon. Pero ngayon ay may conflict na talaga mga kababayan. Si PBBM at ang China, no, mga kababayan. At lalo na itong nangyari ngayon nga dito sa West Philippine Sea. Alam naman natin na may conflict talaga dyan mga kababayan at naniwala po tayo na pwedeng ma-resolve yan sa paraan, malinaw na paraan through diplomatic negotiation mga kababayan. Lahat naman na pwedeng madaan sa mahinaong or mapayapang paraan, no, mga kababayan, gaya po ng Vietnam, ng Indonesia, Malaysia. May mga conflict din po yan dati mga kababayan, no? Magulo rin po sila dyan, pero ngayon ay hindi na ganun, no, yung nangyari. Parang wala na pong ganong mga harassment, walang mga water cannon, wala na pong ganun ata sa kanilang bansa, no, sa pagitan ng Chinese Coast Guard. So dito pa lang or dito na lang sa atin yan, sa mga Philippine Coast Guard na lang at Chinese Coast Guard yung nangyayaring ganyan, no. So hindi naman natin sinusuko yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Pwede nating idaan yan sa diplomatic na paraan, no, mga kababayan. Wag lang yung idaan sa marahas, kasi pag marahas mga kababayan, magulo, no. Talagang wala naman tayong talagang kalaban-laban kung ipilit natin na lumaban dyan or anuhin natin, guluhin natin yan na yung ating approach, awayin natin ng awayin ng China. Talagang wala naman tayong iba't binatbat talaga dyan mga kababayan. So kawawa lang po tayo. Kaya tama yung sinasabi ni VP Sara na magpasalamat tayo dito sa China, no, sa Chinese government na nagbigay sa atin ng ganitong klaseng proyekto mga kababayan. Malaking tulong po ito sa ating bansa, no, lalo na sa panahon ngayon na talagang yung imbis ipagawa dito yung mga budget natin na pampagawa ng mga tulay at kalsada ay ninanakaw ng mga politiko. Kaya wala na po tayong kalsada at wala tayong tulay na ganito kaklaseng high-tech mga kabayan, no. Alam naman natin yung technology ng China pagdating sa mga ganitong construction, mga building, mga tulay, kalsada. Nangunguna rin ang China dyan mga kababayan, no. Napakaganda yung kanilang mga proyekto talaga dyan sa China ngayon mga kababayan. So grateful tayo sa China sa kanilang tulong dito sa ating bansa, at syempre doon sa mga taong nag-negotiate, no, or nakipag-usap na mabuo itong proyektong ito, no, sa panahon ni PRRD at syempre si VP Sara Duterte bilang mayor nung time na yon, nung 2018 mga kababayan. So ano po masasabi niyo mga kababayan dito sa proyektong ito, no, na inaangkin ng or BBM legacy na daw ito mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.